Si Pedro at ang Lobo. Sa paanan ng isang bundok, may isang batang pastol na nagngangalang Pedro. Araw-araw, binabantayan niya ang mga tupa habang pinapanood ang abalang baryo sa ibaba, na sikat sa kanilang masarap na keso. Nakakabagot dito, bulong niya sa sarili. Isang araw, para magkaroon ng kaunting kasiyahan, naisip ni Pedro na gumawa ng isang biro. Huminga siya ng malalim at inihanda ang kanyang sarili na sumigaw. Lobo! Tulong! Mayroong lobo! Sigaw niya. Mula sa baryo, narinig siya ng mga abalang taga-baryo. Binitawan nila ang kanilang mga ginagawa at nagmamadaling tumakbo paakyat ng burol. Ngunit pagdating nila sa tuktok, wala silang nakitang lobo. Tanging si Pedro lamang na tumatawa. Naloko ko kayo, sabi niya. Nagalit ang mga taga-baryo. Huwag mong ulitin yan, Pedro, sabi ng isa bago sila bumalik sa kanilang mga gawain. Makalipas ang ilang araw, inulit ni Pedro ang kanyang biro. Lobo! Mayroong lobo dito. Muli niyang sigaw. Sa pagkakataong ito, mas kaunti ang umakyat at mas matindi ang kanilang galit. Ito na ang huli, Pedro. Babala nila. Isang hapon, habang kumakain si Pedro ng kanyang tanghalian, isang malaking lobo ang lumitaw mula sa kakahuyan. Hindi ito tumingin sa mga tupa o sa keso sa kanyang basket. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Pedro. Nanginginig sa takot, sumigaw si Pedro ng buong lakas. Lobo! Tulong! Mayroong lobo talaga dito. Sa baryo, narinig siya ng mga tao. Si Pedro na naman, sabi ng isa. Nagbibiro lang iyan. At ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa. Napagtanto ni Pedro na walang tulong na darating. Tumingin siya sa lobo. Ito ay dahan-dahang naglalaway habang ang isang mababang ungol ay nagmumula sa lalamunan nito. Lumapit ito ng isang hakbang, ang mga mata ay hindi kumukurap. Sa huling pagkakataon, sumigaw si Pedro, ngunit ang kanyang sigaw ay naging isang iyak ng takot nang ang lobo ay tumalon. Ang mga tupa ay nagtakbuhan sa lahat ng direksyon at ang burol ay biglang napuno ng katahimikan. Nang magtakip silim at hindi pa rin bumababa si Pedro, nag-alala ang mga taga-baryo at umakyat sila sa burol. Ang natagpuan na lamang nila ay ang kanyang tungkod at isang nag-iisang tupa na nanginginig sa takot. Mula noon, natutunan nila sa isang malagim na paraan ang halaga ng pagsasabi ng totoo. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.